Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang bidyong ito. At tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw ng Miyerkules, March 13, 2024. Hahanguin natin sa mabuting balita ni San Juan, Kabanatang 5, mga talatang 17 hanggang 30. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paano ang binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ito yung mga dahilan ng isa sa mga ikinagagalit ng kanyang mga kababayan sapagkat para sa kanila, sagrado at hindi dapat binabanggit ang Diyos para sa kanila. Ngunit kay Jesus ang kanyang tawag sa Diyos na kanilang kinikilal ay Ama. Makikita natin sa ating pagbasa kung anong mayroong relasyon si Jesus sa Diyos. Siya ay anak ng Diyos at ang Diyos ang kanyang Ama at siya din naman nating Diyos na dapat din nating maging Ama. Napakasaklap ng pangungusap na ito sapagkat dito ipinababatid sa ating nagbalak silang ipapatay si Kristo. Totoo yun eh. Hindi lang dahil sa kanyang hindi pagtupad sa kadetalyehan ng mga tagubilin ukol sa araw ng pamamahinga, samantalang ang ginawa niya ay magpagaling sa mga may sakit. Isa sa dahilan kung bakit naghihimutok ang butsi ng kanyang mga kababayan, lalo ng mga Pariseo at Eskriba, ay dahil nga si Jesus, kahit sa araw ng pamamahinga ay nagliligtas ng buhay, nagpapagaling sa mga taong lumalapit at humihingi ng tulong sa kanila. Ngunit para sa kanyang mga kaaway at kalaban ay hindi ito dapat ginagawa sapagkat nga mahigpit nilang pinapairal ang pagtupad sa araw ng pamamahinga. Pero alam natin ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling takdang araw. Kapag may nangangailangan, dapat gawin natin ang mabuti para sa ating kapwa. Ipinapantay niya ang sarili sa pagka-Diyos ng Ama. Masaklap ngunit kailangang tanggapin si Kristo'y itinakwil ng kanyang mga kalipi dahil lang sa pagtawag niya ng Ama sa kanilang Diyos. Kasama na marahil dito ang maling paratang nila sa kanya upang may mapaghugutan ng maling isasakdal sa kanya. Kasama na rito rin dito ang kakulangan nila ng pagtitiwala sa kanyang pahayag tungkol sa Ama at sa kanyang sarili. Dahil nga sa kanilang inggit, dahil nga sa kanilang mga isipin tungkol kay Jesus, nagkaroon sila ng paghuhugutan para maisakdal at maisakdal ang ating Panginoon at magkaroon sila ng mga laban na pwedeng gamitin para kay Jesus. At parang ito'y totoo sa ating kapanahunan. Maraming mga taong nagsasakdal sa iyo, sa atin,
at maraming mga pinaghuhugutan na wala namang katotohanan. Kaya ang dapat lang natin gawin, palaging maging handa tayo sa ating buhay paglilingkod. Maraming salamat at ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.